Ang buhay nating mga tao ay maikli lamang na kung ikukumpara sa hayop ay maikli lang ang buhay natin at mahaba ng konti kung ikukumpara sa hayop. Pero may mga hayop na mas matibay ang buhay kesa sa atin. At ang buhay natin ay hindi natin hawak na anumang sandali, anumang oras, pwede itong mawala at pawiin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Subalit, kung ang buhay mo'y iniingatan mo, gaya ng nakalagay sa Biblia, ang sabi, ingatan mo ang iyong sarili upang ingatan kita. Yan ang sabi ng Diyos. Pinagkaloob ang kanya ng buhay at lakas, pinag-iingat ka. Ang sabi, ingatan mo ang iyong sarili upang ingatan kita. Kaya mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa bidyong ito ay may kaugnayan sa buhay nating mga tao. Subaybayan nyo ang bidyong ito para makakuha kayo ng konting kaalaman tungkol sa paksang ating tatalakayin. Ayan, good evening. Good evening mga idol. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating channel. Bago ang lahat ay binabati ko kayo na isang magandang gabi saan man kayong panig ng ating bansa naroroon. Ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan sa ating buhay. Minsan lang pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos ang ating buhay. Dapat natin itong ingatan at pangalagaan. Gaya nga ng nakasaad sa Biblia, sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili upang ingatan kita. Pero, bago bawiin ng Diyos ang ating mga buhay, may kanya-kanyang pamamaraan siya kung paano niya babawiin ang buhay ng bawat isa sa atin. Tulad ng mga pangyayaring may namamatay sa pamamagitan ng pagtulog. May namamatay naman sa pamamagitan ng aksidente o anumang sakuna. May mga namamatay na kalagim-lagim tulad ng mga inkwentro at iba pa. Pero higit sa lahat, ang pinakamagandang kamatayan ay yung pinagpahinga ka ng Diyos nang walang anumang maaring masamang nangyari. Tulad ng mga namatay lang na natulog lang. Kinabukasan, wala na. Noong kasalukuyang ginigising siya ng kanyang kasambahay, nagulat na lang yung kanyang kasambahay, wala na pala siyang buhay. Yun ang mga kamatayan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao na walang kahirap-hirap. Hindi kagaya ng mga namatay na nagkaroon ng malubhang sakit, pati pamilya nahirapan dahil mau-hospital siya, gagastos ng malaki. Tapos mamamatay din lang. Meron namang iba dyan, kalagim-lagim na pagkamatay, may pinuntahan lang, umaasa ang pamilya, biglang mababalitaan na lang na aksidente. Kaya ang ating Panginoong Diyos, kapag kukunin na ang ating buhay, may kanya-kanya siyang pamamaraan. At hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya nga sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili upang ingatan kita. Sa paanong paraan ba natin maiingatan ang ating sarili para ingatan tayo ng Diyos? Saan ka man pumaroon, ano man ang iyong gagawin, paggising mo sa umaga, unahin mo muna siya. Manalangin ka, hingin mo ang patnubay sa buong maghapon para maingatan ka. Sa gabi, bago ka matulog, muli kang manalangin at magpasalamat sa buong maghapong nagdaan sa iyong buhay para may patnubay ka sa buong panahon ng iyong pagtulog. Araw-araw mga idol, ganyan ang ating dapat gawin para maingatan tayo ng ating Panginoong Diyos. At maiingatan mo ang iyong sarili dahil
sa iyong panalangin, kasama mo ang Diyos. Kaya sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili upang ingatan kita. Ngayon, bakit may mga namamatay pa rin sa kabila ng iniingatan ng kanilang sarili at nananalangin naman sa Diyos, ginagawa yung pang-araw-araw na dapat niyang gawin, hindi nakakalimot sa Diyos, namamatay pa rin? Dahil nga, tayo, hinalintulad ng Diyos sa isang singaw ng sinaing na dagling lalabas at dagling mawawala. Ganon. Pero bago mangyari na ikaw ay kukunin na ng Diyos o babawian na ng buhay, nagbibigay siya ng pahiwatig sa tao na babawian niya ng buhay. Diyan pumapasok yung sinasabi nilang signos. Kapag binigyan ka ng signos ng ating Panginoong Diyos, babala na yan na kailangan mag-ingat ka. Dahil yan ang magiging daan para bawian ka ng buhay. Subalit ang signos, nalalagpasan yan. Na kapag nalagpasan mo naman yan, karagdagan ng iyong buhay ang kapalit. Paano ba nangyayari na nagkakaroon ng signos ng tao bilang palatandaan? Ganito yan mga idol. Halimbawa, ikaw ang tinamaan ng signos, mararamdaman mo yan sa sarili mo. Andoong bigla ka nalang kakabahan, at kung may pupuntahan ka, nagdadalawang isip ka. Kapag ganyan ang nararamdaman mo, meron kang signos na dapat mong malagpasan. Dahil kung hindi mo malalagpasan, yan ang magiging daan para bawiin ang buhay mo. Kapag may naramdaman kang hindi maganda sa pupuntahan mo at tumuloy ka, dalawang klase. Maaring madisgrasya ka o mamatay ka. Buti kung disgrasya na mabubuhay ka, pero mabuhay ka man, kung disable ka, wala ring silbi. Diba? Yan mga idol kapag kayo may naramdaman sa inyong sarili na kakaiba, lalo't meron kayong lakad o meron kayong pupuntahan, huwag ka nang tumuloy. Para maingatan mo ang iyong sarili. At ang signos, tandaan nyo mga idol, pag dumating sa buhay mo yan, matagal na ang 3 araw, kapag hindi mo nalagpasan yan, tigo ka. Tingnan natin yung nangyari doon sa road rage ng Antipolo. Ako mga idol, habang pinapanood ko yung video, nakitaan ko ng signos yung tao na walang nakapansin maski isa sa kanila. Ultimo, yung kanyang anak na kasama niya, hindi napansin yun. Ang una ko napansin na may signos yung tao, yung takbo niya sa highway para siya nakikipaghabulan kay kamatayan. Makikita naman natin yung takbo niya, di ba? Halos magpa-bara-bara siya sa highway at antulin ng kanyang speed. Bukod pa roon, bago nangyari yung talagang insidente na natupad yung signo sa kanya, kung napansin nyo yung Fortuner o yung kotse na lumabas ng highway, siya naman pagdating niya, halos inovertikan niya yung kotse, kamuntik na siyang mahagip. Kung nakita nyo, di ba? Pangalawa yon sa palatandaan na may signo siya. Pero hindi niya yon napansin. Maging yung kanyang anak, hindi yata nakita yung ganung pangyayari. Ang pangatlo na naging dahilan na siya may signos, yung anak niya hindi naman nasagi ng Fortuner. Diba? Kitang-kita natin sa video, malayo. Siya ang gustong sumingit sa pagitan ng Fortuner at saka ng isang sasakyan. Dangan nga lang may iniwasan itong Fortuner, kaya kumabig ito sa kanan na hindi naman siya nasagi. Alam niya yon. Kaya nga lang, siguro, siya magiging katuparan sa signos ng kanyang ama. Anong ginawa niya? Dumakdak, nagsumbong,
Ayan, sabi niya, oh, yung Fortuner, nang gigit-git. Pero mga idol, kung mapapanood mo yung video, wala naman talagang nangyaring git-gitan. Di ba, tama? Yung pagtatatalak niya na ginigit-git siya ng Fortuner, yun ang nag-trigger sa kanyang tatay para habulin yung Fortuner. Di ba? At kung mapapansin nyo, napakalayo na ng Fortuner. Kung pinabayaan na lang sana at hindi pinansin yun, wala sanang nangyaring gulo at hindi sana natupad yung signos ng kanyang ama. Kaso siya ang kinasangkapan para matupad. At yung kanya namang ama, nung marinig yun, hinabol si Fortuner hanggang nung maabutan. Doon sa unang signos niya, nakamuntik siyang mahagip nung Fortuner, nakaligtas na sana siya ron. Oo. At yung driver ng Fortuner, biktima lang yon. Kinasangkapan lang yon ng ating Panginoong Diyos para matupad sa kanya yung signos. At ang naging daan, yung kanya mismong anak. Anong ginawa nung maabutan yung Fortuner? Ginulpi nilang mag-ama. Yung tao, yung driver. So, nung naipit yung tao, palibasa nakatakda ang signos na babawian siya ng buhay, hindi nga siya namatay doon sa Fortuner dahil hindi siya nahagip. Namatay naman siya sa pamamagitan ng baril ng driver. Nakaligtas siya sa driver dahil hindi siya nahagip nung sasakyan. Hindi rin siya nakaligtas sa driver sa pamamagitan naman nitong baril ng driver. Iisa ang pangyayari, di ba? Yung Fortuner, kamuntik siya mahagip, nakaligtas. Pero yung driver ng Fortuner, na yun ang nakatakdang kakasangkapanin ng Diyos para bawiin yung kanyang buhay, doon siya hindi nakaligtas. Tandaan nyo mga idol, sinabi ko na, yung signos kapag dumating sa iyo yan, sa loob ng 3 araw dapat malagpasan mo yan. Dahil pag hindi mo nalagpasan yan sa loob ng 3 araw, marahil yung rider na yon na namatay, may signos na siya, ilang araw na siguro nakalipas. O, baka nung mga unang araw, may mga masamang pangyayari na nalagpasan niya, hindi pa rin siya nag-ingat. Di ba? At ang signos, pag nakatakda yan. Kailangan malagpasan mo yan. Kaya pag nalagpasan mo yan, panibagong buhay mo. Karagdagang buhay mo pati. Pero, pag hindi mo nalagpasan, goodbye. Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yung mga ganung bagay dahil nga sa mga pangyayari. At sana nakakakuha kayo ng konting kaalaman dito sa napag-uusapan natin. At para kayo naman mismo ay makapag-ingat. Kasi yung signos, kahit sa mga kasambahay nyo, pag may signos ang kasambahay nyo, makikita mo yon sa kanyang mga kilos, kanyang mga galaw at pananalita. Kasi pag nakita mo siya ng kakaiba na hindi naman niya dating ginagawa at ginagawa niya, palatandaan yon. O kaya naman, meron siyang dating ginagawa na hindi na niya ginagawa, bagkos kinakainisan pa niya. May mga signos na mainit ang ulo. Ganon. Pero yung signos, sabi ko na kailangan sa loob ng 3 araw, malagpasan mo yan. Dahil pag hindi, yan na, ang mitya ng buhay mo. Yan mga idol. Yan, nasa loob ng ano yan, kapaloob yan doon sa tinatawag na paranormal system na pangyayari. O, kasama yan sa mga paranormal na pangyayari. Hindi ang paranormal ay yung mga kababalagan lang na mga kagaya nung nakikita natin sa mga nag-explore na mga katatakutan na biglang may lumalabas na kung ano-ano. Hindi lamang yan ang paranormal. Maging sa pangkaraniwang buhay ng tao, merong paranormal. At yan nga yung signos. At maraming hindi nakakapansin yan at marami rin hindi naniniwala dyan. Kaya ngayon, napag-uusapan lang natin at pagkukwentuhan natin para magkaroon ng kaalaman ng iba natin mga idol dyan tungkol sa mga bagay na dapat nilang malaman sa larangan ng spiritual.
Oo, kasi nga, sinabi na nga ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili upang ingatan kita. Yan, babala ng Diyos yun sa mga tao na walang pakundangan sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Katulad nga ng mga rider na yun, di ba? Hindi nila inangatan ang kanilang sarili at wala silang pakundangan sa kanilang kapwa. Oh. Yung mag-ama may signos na yon. Kaya parang yung ama lang niya ang sumalo. Dahil siya may tama din ng bala, ng baril. Pero siguro nakaligtas. Ganon mga idol, kapag dumating ang signos sa buhay mo at hindi mo kayang iwasan at hindi mo ito nalagpasan, peligro. Oh, yung signos kasi parang nagbibigay babala sa tao. Na imbis na hahaba pa ang buhay mo at dadagdagan ang buhay mo, mapapabilis. Kaya nga signos dalawang klase, papadali buhay mo o humaba ang buhay mo. Ganon mga idol ang sinyalis ng signos. Ngayon, iba-ibang klase ang makikita mo na may signos. Kapag nakakita ka at nakasalubong ka ng kakilala mo man siya o hindi, nakita mo sa yung pangitain na wala siyang ulo, naglalakad siyang walang ulo, signos niya yun. At pag walang nakasalba doon, yung maghapong yun, tigok siya doon. Ngayon, para maisalba mo siya doon sa signos na mangyayari sa kanya, kapag ikaw nakakita, bibigyan ko na kayo ng tip. Pag may nakita kayong ganun tao, kilala mo man siya tindi. Kung meron ka sombrero, saklob mo sa ulo niya. O namang mga bagay, panyo, lapitan mo siya at bigla mong isaklob. Sukdo lang magalit siya sa'yo. Importante, nasaklob mo. Yan ang mga pamamaraan. O kaya nakita mong wala siyang anino, may ilaw naman, wala siyang anino sa kanyang isa sa mga signos yan Pag nakita mo ng ganyan ng tao, pwede mo siya may salba, tabihan mo, akbayan mo, mahahagip siya ng anino mo at magkakaroon siya ng sariling anino. Kung wala namang ulo sa pangitain mo, nakita mo siyang ganon, sakloban mo siya ng kahit anong bagay na pwedeng isaklob sa ulo. Kung ikaw naman, para maiwasan mo yung ganong uri ng signos, kaya ako mga idol, mahilig ako sa sombrero. Kailangan saan man lakaran magsombrero ka. Kasi pag may sombrero kang suot, hindi mawawala sa paningin ng sinuman na makakakita sa iyo na wala kang ulo dahil may nakasaklob Ganon din naman yung anino. Kapag may sombrero ka, pwedeng mawala ang anino mo, pero yung isang bagay na nakakabit sa'yo o sa'yo, hindi mawawala yan. Pwede mong isalba rin yung mga walang anino na nakita mo kung meron ka sombrerong suot, isuot mo sa kanya. Gayon din naman yung nakikita mong walang ulo, pangitain mo, isuot mo sa kanya yung sombrero. Tapos daanin mo siya sa biro. Magagalit yun, mabibigla yun, lalo't hindi mo kilala. Di ba? Yan mga idol, yan ang mga ibang sintomas ng signos. Maraming klase kasi ang sintomas ng signos o yung pangitain na mangyayari doon sa tao. Dalawa na nga yung binigay kong halimbawa. Makikita mo wala siyang ulo, kasambahay mo man siya, kakilala mo siya o hindi. Signos niya yun. Yun ang nakakatakot sa signos dahil yun, hindi lilipas sa maghapon. Kapag walang sumalbaron, tigok yun. O kaya yung nakita mo yung tao na naglalakad na parang wala sa sarili, signos din yun. Yan mga idol, sana kahit paano sa maikling sandaling ito ng kwentuhan natin, nakakuha kayo ng mga kaunting idea tungkol sa sistema ng mga paranormal. Bahagi ng paranormal yan mga idol, kasi hindi yan normal Kaya tinawag na paranormal, hindi normal na pangyayari. Bueno, salamat ng marami at sa maikling sandali, sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan natin ito. Kung meron kayong mga tanong, lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. Bueno,
Ito po muli yung lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!